tungkol sa pagbaban ng mga PESONet dito po sa lungsod. Eksakto, kasi malapit na po yung pagbubukas ng klase on June 8 para yung mga kabataan po natin, mga estudyante po natin, maiwas po natin no, sa pagkalulong o kaya naman ay pagkahumaling sa paggamit po nitong mga internet na mga kabombo nang wala po sa, syempre alam na pag wala sa oras, di ba? At syempre unang-una po sa lahat, binabati natin sa alagas-agasang Councilor Atty. Joey Tamayo, Masantos sa Kabuasan. Live po kayo napapanood sa ating programang Bombohanay Big Time. Nakakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbati, attorney, sa ating mga listeners and viewers. Super good morning, Bombo Justin. Napakaganda, napaka-cute na anchor woman ng Bombo Radio. Sa lahat po na nakikinig ng Bombo Radio sa 1125 kHz. At ganoon din sa on Facebook Digital. Bumabati po, magandang oras. Go ahead, Bombo Justin. Ano po ang ating pag-uusapan ngayon? Yes po. Attorney, dito po sa final version na ipapasa sa pagbaba ng mga PESONet sa lungsod, ano po yung mga natalakay po dito sa sangguniang panglungsod, attorney? Malinaw na malinaw sa pagsusumbong ni Mayor Belen na siya namang naninindigan para sa ating mga magulang at mga teachers, sa PTA Federation, sa Teen Center staff, at ganoon din sa City Health. Iisa ang kanilang boses, itigil na daw ang PESONet sapagkat ito po ay nakakadistorbo sa pag-aaral ng mga kabataan. Nung pagtatalakay, Bombo Justin, maraming napag-ulat na kung saan may mga repeater, hindi na tumataas, imbis di mag-elevate ang kanilang grado, sila po mabalik sapagkat hindi sila pumapasok. At ang pangunahing dahilan sapagkat laging nandoon na lamang sa mga lugar na kung saan ay nadidistorbo ang kanilang atensyon sa pag-aaral. At pangalawa, ito raw device na pinag-uusapan natin, Bombo Justin, ito raw po ay pinagmumulan ng masasamang salita, gaya ng ML, meron pang dalawa na kung saan pwede palang mag-usap. Itong application na ito, pwedeng mag-usap yung dalaga at binata, kung mga bagay na kung saan may mga eskwelahan tayo po na may mga nabubuntis din pa lang sila. At pangatlo, Bombo Justin, sa mga salita nila, sa mga pananalita, violence na nakukuha nila dito sa sobra-sobrang exposure sa mga palaro nitong PESONet, Bombo Justin, ito ay nakakadistorbo. Sa pamamagitan ng applying the principle ng nuisance. Ang nuisance, Bombo Justin, ito po yung principle na nasa Civil Code ng Pilipinas na anumang pangyayari, anumang bagay na kung saan nakakadistorbo at nakaka-impede, no? Impede the improvement of our children, and kung ito po ay balakid sa development ng ating mga kabataan, ito ay maituturing na isang nuisance. Kung kaya't napag-alaman din po namin na lahat pala itong mga PESONet, Bombo Justin, ay walang permit mula sa city government ng Dagupan. So, ibig sabihin, there is nothing to regulate. Therefore, since walang dapat i-regulate, at since ito po ay nakakadistorbo sa development ng ating mga kabataan, ayon sa ating mga Parents Teachers Association, then we have no choice but to follow the dictate of our people na kung saan pahintuin na itong PESONet para naman hindi madistorbo ang ating mga anak, ang ating mga magulang sa kanilang pagpapalaki, sapagkat napakalaki na po rin ang investment ng Dagupan City ng ating Bombo Radio para sa kabataan, no? Napakalaking investment po yan na kung saan sisirain lamang ang kinabukasan ng mga anak natin na hindi natuloy nakakapag-aral. At yun nga,
Ang penalty nito ay may kulong, meron ding pag confiscate netong mga assets na ito at pina mula 5,000 to 10,000. Kaya binibigyan po namin ng warning, no, itong mga PisoNet operators, panahon na mag-convert. Imbes de laruan, yung paggalawan, siguro ang pinaka-the best, barangay learning centers, yung place where children will research. Para lang for purposes of school at syempre yung panahon, bago po kayo kumuha ng permit, kumuha muna kayo ng franchise para makita ng ating mga tropang teen center, city health kung anong kaaya-ayang oras